Quezon City, taong 2000. Sa isang lugar kung saan ang basura ay naging tahanan ng karamihan, isang gabi ang sumira sa maraming buhay. Mga buhay ng batang lansangan, mga pamilya at simpleng komunidad. Isang trahedya ang sa isang iglap ang bumago sa libo-libong buhay. Paano nga ba naganap ito at sino ang talagang may pananagutan? Truth Files Episode 7, ang trahedya sa Payatas, ang bangungot sa bundok ng basura. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Payatas, Quezon City. Isang malaking dump site ang nagsilbing tirahan ng mahigit 1,000 pamilya. Sa kabila ng kakulangan, may mga buhay na nakapalibot dito. Mga bata na naglalaro sa pagitan ng mga tambak na basura, mga kabataang pumapasok sa paaralan, at mga nanay at tatay na nagtitiyaga para sa kanilang pamilya. Maraming pamilya ang nakatira sa improvised shanties. Candy wrapper at kahoy ang dingding, tagpi-tagping tarpaulin ng bubong, at mapuputik ang daanan tuwing umuulan. Araw-araw may mga nagtitinda, may mga nangangarap para sa edukasyon ng kanilang anak, at may bukas sa pusong pagtutulungan ng bawat isa sa komunidad. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at hirap, may panganib na hindi alam ay nagbabadya. Isang pangyayaring tatawagin nating trahedya ng Payatas. Kung ikaw ang isa sa naninirahan dito, paano mo kaya napaghandaan ang isang gabi na magbubura ng lahat? July 10, 2000, bandang alas 11:30 ng gabi. Ang gabi ay tila normal at ordinaryo lamang sa Payatas. Mga pamilyang natutulog sa mga improvised shanties sa tabi ng dambuhalang tambak ng basura. Ngunit ang ulan na bumuhos ng matindi mula hapon ay nagbadya ng panganib. Ang tambak ng basura ay unti-unting lumalambot, nagiging malapot at hindi matatag. Ang mga bahay sa paligid gawa sa kahoy, yero at plastik ay walang matibay na pundasyon. Sa ilalim ng mabigat na ulan at pagbagsak ng tambak, hindi nagtagal, ang dumi, putik, kahoy at iba pang basura ay sabay-sabay bumagsak. Binura ang mga tahanan sa isang iglap. Agad na sumiklab ang kaguluhan. Ang mga nakaligtas ay tumakbo sa putik at debris. Hawak ang mga bata, sumisigaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Nananalangin ang mga ina, tinatawag ang pangalan ng mga nawawala. Ang mga kapitbahay na biglang naalarma sa malalakas na pagbagsak ay nagtangkang tumulong. Ngunit wala silang tamang kagamitan. Lahat ay hawak kamay lang, katawan sa katawan, sinusubukang tanggalin ang mabigat na tambak ng basura. Ang ilang residente, karaniwang nakikibaka sa kahirapan araw-araw, ngayon ay hinarap ang trahedyang hindi nila nagawang takasan. Sa bawat segundo ay may buhay na naililigtas at may buhay na nawawala. Ang ulan patuloy pa ring bumubuhos ay nagiging kaaway sa bawat hakbang. Isang iglap lang, buhay at kamatayan ay nagkasalubong. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tambak ng basura na pinagkukunan ng kabuhayan ay naging libingan. Sino ang mag-aakala na sa sariling tahanan darating ang ganitong panganib sa payapa ng hating gabi? Ang mga nakaligtas ay nagtangkang tumakas sa gitna ng putik at gumugulong na mga basura.
May ilan na naipit, hindi na nakalabas. Ang mga magkakapitbahay, matinding takot ang nararamdaman at walang nadala ni isang kagamitan. Hindi sila agad makalapit sa mga napinsala. Isang gabing puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng pag-asa. Isang eksena na hindi malilimutan ng komunidad. Ang eksenang iyon ay nag-iwan ng kaguluhan, takot at kawalan ng pag-asa. Isang iglap lang, buhay at kamatayan ay magkasalubong. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng sariling tahanan darating ang panganib at sino ang dapat managot? Maraming bata at matatanda ang natabunan. Ang ilan ay hindi na nakaligtas. Ang ilan ay sugatan at hawak-hawak ang kamay ng kapitbahay hanggang dumating ang tulong. Ang tunog ng sirena ay huli na nang dumating dahil nahirapan ang rescue teams na makarating sa pinakapuno ng kalamidad. Ang mga volunteer rescuers, barangay officials at police ay nagsidatingan, dala ang mga improvised na kagamitan, pala, baras at ang iba ay kamay lamang ang gamit. Sinusubukang maghukay at magligtas. Ilang residente, walang ibang magawa, ay nagpatuloy sa paghuhukay, umiiyak at nananalangin. Isang komunidad ang sabay-sabay humarap sa trahedya. Sa dilim, ulan at putik, nagkaroon ng kakaibang pagtutulungan. Mga taong humihikbi, may humahawak sa kamay ng bata na di pa naililigtas, habang ang iba ay tumutulong sa paghukay. Ngunit kahit sa pinakadakilang pagsisikap, marami pa ring buhay ang hindi na isalba. Kinabukasan, umarangkada pa rin ang rescue operations. May mga nakaligtas, ngunit libo-libong pamilya ang nawala ng tahanan at mga mahal sa buhay. Ang mga batang natabunan, mga magulang na naghahanap pa rin kung nasaan ang kanilang anak. Isang trahedya na hindi lang pisikal, kundi emosyonal at sosyal. Sa Payatas, ang komunidad ay nagtipon, nagtulungan at nagdasal. Ngunit malinaw, may isang mas malaking tanong, kung paano hinayaan ang ganitong panganib na mangyari sa lugar na ito. Sa huling bilang, humigit kumulang 218 ang mga namatay. Karamihan ay mga bata at kabataan. Marami sa kanila ay natabunan habang natutulog, walang ideya sa panganib na dumating. Ang mga magulang, ilang oras bago ang trahedya, ay nanalangin para sa isang karaniwang gabi, ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang mga naiwan, mga ulila, mga nawala ng magulang, ay naglakad sa lamig at putik, hawak ang munting gamit ng yumaong pamilya. Ang komunidad, dati puno ng ingay at buhay, ay tahimik na, napalitan ng luha at kalungkutan. Isang tambak ng basura, naging libingan. Isang gabi, naging simula ng walang katapusang trauma. Isang komunidad na muling natutong lumaban, ngunit ngayon, laban sa sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Larawan ng pamilya at bata, mga laruan na natabunan ng putik, at mga bahay na nawasak, lahat ay nananatiling marka sa alaala ng nakaligtas. Ang Payatas tragedy ay hindi lamang bilang ng napatay. Ito ay bawat kwento ng buhay na nawala at bawat sugat na nagmarka sa mga naiwan. Pagkatapos ng trahedya ay kaagad na sinimula ng investigasyon. Sino ang may pananagutan sa pagkasira ng landfill? May mga lokal na opisyal, may mga kumpanya na namamahala sa basura, at may mga environmental engineers na dapat nag-monitor. Ngunit sa gitna ng politika at kawalan ng resources, marami ang naligaw at na-delay ang hustisya. Ayon sa reports, hindi sapat ang waste management, kulang ang monitoring, at may neglect sa kaligtasan ng komunidad. Libo-libong buhay ang naapektuhan, at ang tanong, kung may tamang pamamahala, maiiwasan ba ang trahedya? Pagkatapos ng trahedya, agad na kumilos ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at ang national agencies. Ang mga rescue teams mula sa Bureau of Fire Protection, police at mga volunteer ay nagtrabaho buong gabi.
Naghukay at naghukay sa putik at basura. Ngunit sa dami ng tambak, maraming tao ang hindi na agad natagpuan. Maraming NGO at relief organizations mula sa Philippine Red Cross hanggang sa maliliit na community groups ang dumating upang magbigay ng pagkain, tubig at medikal na tulong sa mga nakaligtas. Ang mga bata na naiwan, na nawala ng pamilya, ay dinala sa evacuation centers, habang ang mga magulang at kamag-anak ay naghanap sa nalalabing debris, umaasa sa kahit kaunting milagro. Sa bawat iglap, may kwento ng kabayanihan. Mga taong hindi kilala ang nagtulungan, naghawa kamay, nagbigay ng lakas, nagbigay ng pag-asa. Ngunit sa kabila nito, hindi maikakaila ang sakit at trauma na iniwan ng trahedya. Ang Payatas dump site ay improvisado at ilegal. Araw-araw na daragdagan ng libo-libong tonelada ng basura. Mataas, unstable at walang tamang drainage o structural support. Bago ang trahedya, malakas ang ulan at may bagyo sa kalapit na rehiyon. Nagpalambot sa tambak at nagdulot ng pressure sa mabibigat na layer ng basura. Ang mga bahay ng mga residente, karaniwang gawa sa kahoy, yero at semento, ay hindi nakatiis sa bigat at paggalaw ng lupa at basura. Isang tambak ng basura na walang tamang pundasyon sa ilalim ng malakas na ulan, naging dambuhalang hukay na naglibing sa mga tahanan. Isang iglap lang, lahat ay bumagsak. Ang kombinasyon ng hindi planadong taas ng dump site, patuloy na pagdami ng basura, malakas na ulan at bagyo, mahinang bahay at improvisadong tirahan ng mga mahihirap ang nagbunga ng trahedya. Hindi simpleng aksidente, isa itong resulta ng sistema na pinabayaan ang seguridad ng mga mahihirap at ng lipunang nagkulang sa tamang regulasyon at proteksyon. Sa mga sumunod na mga araw, ang buong komunidad ay nagluksa. Mga kabataang nawalan ng magulang, mga magulang na nawalan ng anak, mga pamilya na nawalan ng tahanan, at mga kapitbahay na nasaksihan ng pagkamatay ng kaibigan o kamag-anak. Lahat ay nahulog sa malalim na kalungkutan at trauma. Ang lugar ay ginawang temporary evacuation center. Maraming pamilya ang hindi na nakabalik sa kanilang dating tirahan dahil sa panganib ng muling pagguho. Ang Payatas tragedy ay hindi lamang bilang ng napatay. Ito ay naging paalala sa lahat kung paano ang kahirapan, kapabayaan at kalikasan ay maaaring magsanib upang humadlang sa buhay. Ang trahedya ng Payatas ay hindi lamang bilang ng mga nalibing ng buhay. Isa itong paalala ng kahinaan sa sistemang panlipunan at environmental governance. Maraming pamilya ang na-displace, maraming kabataan ang nawala ng tahanan at pagkakataon sa edukasyon. Ang trahedya sa Payatas ay isang malupit na aral para sa lahat. Hindi lang ito kwento ng pagkawala, kundi ng kakulangan ng proteksyon, pagkukulang ng pamahalaan, at kahirapan na humantong sa isang gabi ng walang katapusang pagluluksa. Sa bawat bata at pamilya na nawala, nanatili ang tanong, paano natin maiiwasan ang ganitong kalamidad sa hinaharap? Paano natin maprotektahan ang mga pinakamahihina sa lipunan? At hanggang kailan natin uulitin ang ganitong pagkakamali? Maraming tao ang nakaligtas, ngunit hindi ligtas sa trauma. Ang mga batang nakakita sa pagbagsak ng kanilang bahay, ang mga magulang na nawalan ng anak, at ang mga kapitbahay na nasaksihan ang karahasan ng kalikasan at kapabayaan. Lahat ay nagdala ng sugat sa isip at puso. Marami ang nakaranas ng post-traumatic stress disorder. Ang simpleng tunog ng malakas na ulan o hagupit ng hangin ay nagdudulot ng panic at flashbacks. Mailan na hindi na muling nakabalik sa dating komunidad. Ang ilan ay nakipagsapalaran sa ibang lungsod o probinsya, dala ang alaala ng trahedya. Hindi lang bahay at buhay ang nawala.
Ang tiwala sa kaligtasan at katiwasayan ay napunit. Ang simpleng araw ng ulan ay maaaring magdulot ng kaba. Ang bawat tunog ng pag-ulan, bawat paggalaw ng lupa, ay paalala ng isang gabing walang kalaban-laban. Sa mga sumusunod na taon, nagpatuloy ang pakikibaka ng mga nanatiling residente sa Payatas. May mga proyekto para sa relokasyon, may mga programa sa kalusugan at edukasyon, ngunit ang alaala ng trahedya ay nanatiling buhay. Ang mga pamilya ay patuloy na nagdadala ng alaala ng mga nawala at ang aral ng kahalagahan ng tamang waste management at urban planning. Ang trahedya sa Payatas ay nagdulot ng malalim na pagsusuri sa pamahalaan at regulasyon sa dump sites. Noong sumunod na mga taon ay nagkaroon ng Executive Order 165, nagtakda ng mas mahigpit na pamamahala sa mga dump sites sa bansa, closure ng ibang improvised dump sites sa Metro Manila at probinsya, at pagpapalakas ng sanitary landfills at awareness campaigns sa proper waste segregation at community disaster preparedness. Ngunit, sa kabila ng mga batas, marami pa rin ang nananatiling mahihirap at nakatira malapit sa panganib. Ipinakita ng Payatas na ang batas ay pwede lamang maging proteksyon kung ito'y aktibong ipinatutupad at sinusunod, hindi lamang nakasulat sa papel. Ang kalikasan ay walang kinikilingan. Ang tambak ng basura ay pwedeng bumagsak sa sinuman, lalo na sa mahihirap na walang kakayahang tumakas. Sa Payatas, ang trahedya ay hindi lamang aksidente. Isa itong paalala ng kahirapan at kakulangan ng proteksyon. Isa sa mga nakaligtas, si Maria, isang ina na may 3 anak, ay nagsalaysay. Nang bumagsak ang tambak, hindi ko alam kung nasa ang mga anak ko. Nilusob ko ang putik at basura, pero nakaligtas kami. Isang milagro. Hanggang ngayon, gabi-gabi ay naaalala ko ang tunog ng mga yero at kahoy na bumagsak. Hindi ko malilimutan ang takot. Si June, isang batang 5 taong gulang noon, ay nakaligtas dahil sa sakripisyo ng kanyang kuya. Hinila ako ng kuya ko palabas. Ang ilan sa kapitbahay namin hindi nakaligtas. Sa bawat araw, naiisip ko pa rin sila. Pero natutunan kong humarap sa takot. Ang mga kwentong ito ay nagsilbing paalala. Sa likod ng numero at istatistika, may mga buhay at pangarap na napunit. Ang bawat survivor ay may sariling sugat, mga alaala na hindi basta nawawala. Sa bawat ngiti ng nakaligtas, may paalala ng pagkawala. Sa bawat tawa, may alaala ng trahedya. Ngunit sa bawat araw, may pag-asa na unti-unting bumabalik sa puso. 26 na taon na ang nakalipas, ngunit ang Payatas ay nananatiling buhay sa alaala ng bawat Pilipino. Isang gabi lang, isang iglap, at libo-libong buhay ang naapektuhan. Hindi lang ang mga pumanaw, kundi ang mga nakaligtas, ang mga pamilya, ang mga kapitbahay, ang buong komunidad. Ang tambak ng basura na tila ordinaryong tanawin sa araw-araw ay naging dambuhalang hukay. Bakit ito nangyari? Dahil sa kapabayaan? Dahil sa kakulangan ng regulasyon? Dahil sa kahirapan? O dahil sa kombinasyon ng lahat ng ito? Ang mga tahanan, dating puno ng tawa at pangarap, ay natabunan ng putik at basura. Ang mga bata na hindi alam ang panganib ay naging biktima ng isang sistemang hindi sila naprotektahan. Ngunit sa gitna ng trahedya, lumitaw ang kabayanihan, mga taong nagtulungan, nagligtas at nagbigay ng pag-asa. Ang bawat kwento ng nakaligtas ay patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na pwedeng matanaw. Ngunit ang tanong ay nananatili, maaari ba nating maiwasan ang susunod na trahedya? Maaari ba tayong maging handa, kahit sa harap ng kakulangan ng proteksyon at sistemang pabaya? Isang gabing wala nang babalikan, ngunit ang alaala, ang sakit at ang aral, nananatili. Payatas, isang gabi na bumago sa buhay ng libo-libong tao. Isang trahedya na dapat laging tandaan, hindi lang bilang kwento ng pagkawala, kundi bilang babala sa lahat. Ang kaligtasan ay hindi dapat ipagpaliban.
Dahil sa isang iglap, lahat ay pwede nang mawala. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat na palagi. God bless.